Madalas ang sagutan noon ni Pangulong Rodrigo Duterte at United Nations dahil sa kampanya kontra iligal na droga. Pero sa pambihirang pagkakataon, nagpahayag ng suporta ang UN at pinuri pa ang Pangulo dahil sa family planning program nito. Narito ang report. Isang executive order ang naging tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa temporary restraining order na pinataw ng Korte Suprema sa Reproductive Health Law. Sa ilalim ng EO number 12, inatasan ng Pangulo na pondohan at tiyakin na may access sa mga Pilipino sa makabagong family planning methods. Bago pa man ilabas ang naturang kautusan, ilang beses nang nabanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya para matugunan ng kahirapan sa bansa. I paid the woman. Pag sabi ko, ilan ang anak mo? Sabi, 6-7 ay anak lang. Sabi ko, maghanap ko ng trabaho, magpalaygit ka. I'll pay you, I'll pay the doctor, tapos bumalikan dito. Just, you rest for 2 days. Talagang ina-enforce ko na. Marami akong sa drawer na pills. Binibigyan ko lahat doon, gamitin ninyo. Kabilang sa mga nakasaad sa EO, ang pagtuturo ng sex education sa mga paaralan at pamamahagi ng mga contraceptives sa tulong ng Department of Health at Department of Education. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng nilabas na EO ng Pangulo. Parang tinotolerate mo yung kabataan na gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin. Any device or any method that prevents that possibility of having life is a sin. So therefore, when a person is indulging into use of contraceptives because there is a need for him to have a sex or practice sex, regardless of the consequence of that, then that is what we call immoral action. We have to correct that. Tinutulan din ni Vice President Leni Robredo ang plano ng administrasyon na mamahagi ng libreng kondom sa mga paaralan. Pero may mga positibo rin sa naging aksyon ng Pangulo, kabilang na ang United Nations. Ayon sa UN Population Fund, maituturing itong malaking hakbang. Magandang tugon daw ang family planning sa kahirapan, kalusugan at pagtataguyod ng magandang buhay. Sang-ayon din daw ito sa commitment ng Pilipinas na maipatupad ang 2030 Sustainable Development Goals ng UN. Umaasa naman ang palasyo sa kooperasyon ng UN sa pagpapatupad ng Modern Family Planning Program ng gobyerno. Nagalit ako kasi meron naman ng anak doon, 10 na yung anak. Sabi ko, ibalik ko talaga yung family planning. It will do us good. Mas maraming magawa yan. Walang kasamaan yan. And ako naman, I said, I'm a Christian but I am a realist and we have to do something on overpopulation. This will be the referendum. Kung sinong tama sa atin. Well, look, were you able to stop me? It's 6 million. Ilan lang kayong obispo dyan? Saka, if I start to name the bishops who have got married or who have new women in their lives and the priest, sasabog itong Katoliko, sabihin ko sa inyo. Bigay ko sa inyo, mga anak nila, pati address. You want me to do it? I will do it. Sumubra kayo. Gusto na mo, maligal mo. Kaya kinahanglan ang pamilya as the basic foundation for magposte sa atong Diyo. Kanin mga pamilya mo dinasol. Kung tanaw kag lasang, kung walay kahoy, walay lasang. Ang gobyerno, umadamlag, kung walay tao, kadiway Pilipinas, muna yung kinahanglan nga mga nakta, pero ayaw po ninyo palagi. Meron ba, mga kuwan siguro, tulo, kada boundary na kabong ng anak na daan, hinahinahin na ninyo. Kay, o ako, ang piliong presidente, ibalik nako ang family planning o ang deals o kung sapa. 3 is boundary na. Mga anak ko biyan, 6, 7, 8, maglisod yun. It's gonna be hard life for everybody. Huwag kong mag-ingon ganin ninyo kaya,
malay pa na ako managko og yuta, pero maski na pagpadako lang sa bata ug edukasyon lisod na kaayo na. Ayaw mo, you know, I do not have any quarrel with the church. Ang problema man yun, ang among pakibanggi sa ila, kay ang gobyerno na ay plano, tulog tama. Karang tulog boundary na stop there because pareho tang tanan, di manggut ka dato, isulog kita. Maluoy ko sa taong Pilipino, na di maka-eskwela, way balay na. Pero, kung di ko sila makagawas ng restigato, pagduman anak, maninyo, ada nang yapon sila nga rin, dapat makagawas ba? Mahimong sailor, mahimong engineer, papa-eskwela pa rin niya. Pero sabi ko, okay na to, ayoko na. Uy! Ang ka na naman. Hindi. Mga mo na dyan. Sarap, kuya, takot. Hindi ko madahal yung girlfriend ko. Tulog mo na ako ah. Sige, tulog ka muna dyan. Trabaho lang. Kumusta na kayo ni Nico? Okay lang. Pero may tatanong ako sa inyo. Ano yun? Kasi gusto niyo na. Kung ready ka, kung alam niyo kaya mo na. Kaya ka? Gusto mo lang condom? Kasi wala ka natin, wala dito. Pagmitan ko. Huwag na, marunong ka ba? Oo. Sure ka? Maganda akong balita. Sasabihin ako sa'yo, boy. Kailangan niyo pa. Boom na boom! Bibig din naman ako. Boom! Ang ako sa'yo. Boy! Boy! Diba? Diba? Iba? May siglit ng rap. Ano ba sasabihin mo, Jay? Importante nga. Nabuntis mo ako. Ano? Seryoso ka ba dun? Oo, seryoso ako. Hindi pwede yun, hindi pa ako handa. Hindi, kailangan mo maging handa. Hindi. Dito na eh. Hindi, ayoko. Hindi ako handa sa ganyan. Ayoko. Wala nangyari na eh. Uy, walang paalis kayo. Pakahilay ka. Di na, ayoko na. Oh, ayoko na. Tanganang yan. Ang sama. Tangina na buntis ko daw siya. Lugrahan ko eh. Sinasabi ko sa'yo, nag-iiwan ka eh. Ayoko na. Ayoko na talaga. Respeto ko na lang muna talaga siya. Kailangan ko yun.
Ayoko. Wala nangyari na eh. Uy, walang paalis kayo. Pakilay ka. Di na, ayoko na. Oh, ayoko na. Pangalam yan. Ang sama. Ang ina, nabuntis ko daw siya. Ano ginagawa eh? Sinasabi ko sa'yo, nag-iiwan ka eh. Ayoko na. Ayoko na talaga. Respeto ko na lang muna talaga siya. Kailangan ko yun. Hinahin na ninyo. Kay o ako ang piliong presidente, ibalik nako ang family planning o ang deals o kung pa. 3 is boundary na. Mga anak ko biyan 6, 7, 8 maglisod yun. Gonna be hard life for everybody. Wag kong mag-ingon ganin ninyo kaya, malay pa na ako, managko og yuta, pero baski na, pagpadako ng sa bata, o edukasyon, lisod na kaayo na. Ayaw mo, you know, I do not have any quarrel with the church. Ang problema man yun, ang among pakibanggi sa ila, kay ang gobyerno, na ay plano parte tulog tama karang tulog boundary na stop there because pareho tang tanan di manggut dato isulod kita maluoy ko sa tao Pilipino na di maka-eskwela way balay na pero kung di ko sila makagawas ng investigato Tungan anak maninyo, ada nang gyapon sila nga rin. Dapat makagawas ba? Mahimong sailor, mahimong engineer, papa-eskwela pa rin niya. Ayos naman. Di pa. Di pa. Hindi sa amin ah. Gusto kasi gamitin mo pa. Pero okay na to. Ayoko nga. Madalas ang sagutan noon ni Pangulong Rodrigo Duterte at United Nations dahil sa kampanya kontra iligal na droga. Pero sa pambihirang pagkakataon, nagpahayag ng suporta ang UN at pinuri pa ang Pangulo dahil sa family planning program nito. Narito ang report. Isang executive order ang naging tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa temporary restraining order na pinataw ng Korte Suprema sa Reproductive Health Law.
Sa ilalim ng EO number 12, inatasan ng Pangulo na pondohan at tiyakin na may access sa mga Pilipino sa makabagong family planning methods. Bago pa man ilabas ang naturang kautusan, ilang beses nang nabanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya para matugunan ng kahirapan sa bansa. I paid the woman. Pag sabi ko, ilan ang anak mo? Sabi, 6, 7 ay anak lang. Sabi ko, maghanap ko ng trabaho, magpalaygit ka. I'll pay you, I'll pay the doctor, tapos bumalikan dito. Just, you rest for 2 days. Talagang ina-enforce ko na. Marami akong sa drawer na pills. Binibigyan ko lahat doon, gamitin ninyo. Kabilang sa mga nakasaad sa EO, ang pagtuturo ng sex education sa mga paaralan at pamamahagi ng mga contraceptives sa tulong ng Department of Health at Department of Education. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng nilabas na EO ng Pangulo. Parang tinotolerate mo yung kabataan na gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin. Any device or any method that prevents that possibility of having life is a sin. So therefore, when a person is indulging into use of contraceptives because there is a need for him to have a sex or practice sex, regardless of the consequence of that, then that is what we call immoral action. We have to correct that. Tinutulan din ni Vice President Leni Robredo ang plano ng administrasyon na mamahagi ng libreng kondom sa mga paaralan. Pero may mga positibo rin sa naging aksyon ng Pangulo, kabilang na ang United Nations. Ayon sa UN Population Fund, maituturing itong malaking hakbang. Magandang tugon daw ang family. Uy! Kung ka na naman. Hindi. Mga mo na dyan. Sarap, kuya, tangko. Hindi ko madahal yung girlfriend ko. Tulong mo na ako ah. Sige, tulong ka muna dyan. Trabaho lang. Kumusta na kayo ni Nico? Okay lang. Pero may tatanong ako sa inyo. Ano yun? Kasi gusto niyo na. Kung ready ka, kung alam niyo nga yun. Kaya ka? Gusto niyo lang condom? Kasi wala ka natin, wala dito. Pag may ganito. Huwag na. Marunong ka ba? Oo. Sure ka? Maganda akong balita. Sasabihin ako sa'yo, boy. Kala niyo ba? Bone na bone! Bibig din naman ako. Boom! Ang ako sa'yo. Boy! Boy! Diba? Iba? Sige lang ka. Ano ba sasabihin mo, Jay? Importante nga. Nabuntis mo ako. Ano? Seryoso ka ba dun? Oo, seryoso ako. Hindi pwede yun, hindi pa ako handa. Hindi kailangan mo maging handa. Hindi. Dito na eh. Hindi ako handa sa ganyan. Planning sa kahirapan, kalusugan at pagtataguyod ng magandang buhay. Sang-ayon din daw ito sa commitment ng Pilipinas na maipatupad ang 2030 Sustainable Development Goals ng UN. Umaasa naman ang palasyo sa kooperasyon ng UN sa pagpapatupad ng Modern Family Planning Program ng gobyerno. Nagalit ako kasi meron naman ng anak doon, 10 na yung anak. Sabi ko, ibalik ko talaga yung family planning. It will do us good. Mas maraming magawa yan. Walang kasamaan yan. And ako naman, I said, I'm a Christian but I am a realist and we have to do something on overpopulation. This will be the referendum. Kung sinong tama sa atin. Well, look, were you able to stop me?
6 million. Ilan lang kayong obispo dyan? Saka, if I start to names the bishops who have got married or who have new women in their lives and the priest, sasabog itong Katoliko, sabihin ko sa inyo. Bigay ko sa inyo, mga anak nila, pati address. You want me to do it? I will do it. Sumubra kayo. Gusto na mo, maligal mo. Kaya kinahanglan ang pamilya as the basic foundation for magposte sa atong Diyo. Kanin mga pamilya mo dinasol. Kung tanaw kag lasang, kung walay kahoy, walay lasang. Ang gobyerno, umadamlag, kung walay tao, kadiway Pilipinas, muna yung kinahanglan nga mga nakta, pero ayaw ko ninyo palagi. Meron ba, mga kuwan siguro, tulo, kada boundary na na, kabong mga anak na daan,